Kumusta po kayo mga kapatid? Lalong-lalo ang mga taga-sambahay. Napakainam na tayo ay may mga sambahay dahil sa pamamagitan niyan, pwede tayong magkaroon ng fellowship, Bible study, palakasan, yung pasayahan, and we can minister to one another. At yung mga wala pang mga sambahay, it's not late. Pwede pa tayong humabol. Kayong mga existing sambahays natin, maghanap po kayo ng mga kakilala, kaibigan, churchmates na walang sambahay at tulungan nyo na mag-organize sila para nang sa gayon yung ating tinatamasang enjoyment from the Lord through sambahay ay matamasa din ng marami. Talaga pong napakasarap na nakakapagsama-sama tayo sa ganitong paraan. Limited by place and time, meron namang ibang venues and mga ibang avenues para tayo magkasama-sama. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon na munting pag-aaral, pinamagatan nating The Prophet's Prescription. The Prophet's RX. 1 Timothy 5:23, Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Maraming mga mahilig mag-Bible study, allergic sa wine, parang napakasama na ng tingin sa wine. But table wine was always used even by the Lord. In fact, His first miracle was to make wine to extend the enjoyment of a party. At itong wine may mga chemical properties that are medicinal, curative, nakakagaling, nakakagamot. Talaga nakaka-alter ng body chemistry to the point na ito ang ipinayo dito sa 1 Timothy 5:23. Payo to ni Paul, kay Timothy na laging sira ang tiyan. At sabi niya, tubig lang kasi ng tubig ang lagi mong uminom. So para sa ikabubuti ng iyong sikmura, uminom ka naman ng wine dahil laging mahina ang iyong sikmura. That was the disciples' RX. But what about the prophet's RX? 2 Kings 20, verse 1. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias, King Hezekiah of Judah. Nung panahon na yun ay magkahati na ang bayan into Judah and Israel, north and south, at divided kingdoms na ito. So dito sa southern part, sa Judah, kung nasa ng Jerusalem, si Hezekiah ang hari. At siya ay nagkaroon ng napakalubhang sakit. It was a sad news. Because leaders lead better when they are healthy. Nalulugi ang bayan kung ang kanilang pinuno, lalo't magaling at mahusay ang pinunong ito, ay may karamdaman. It benefits all for a good leader to be of best health. Kaya pinapanalangin natin ating mga leaders. Pinapanalangin natin, lalo't sila ay mabuti, napakagaling nilang mag-lead. Ang puso nila ay para sa mga mamamayan. Pinapanalangin na sila ay laging maging malusog, na sila ay gumaling kung may dinaramdam, at nang sa ganon, lalo silang makapamuno ng mabuti, at sila man personally ma-enjoy nila ang healthy life. So there was trouble also at that time. There was a threat because Assyria was trying to consolidate the Assyrian Empire. 3 years earlier, bumagsak ang Samaria sa paghahari ng Assyria, and the people in Samaria were all taken to Assyria at hindi na sila nakabalik pa. Nawala na sila sa balat ng lupa. At yun ay dahil sa 3 years lockdown ng Samaria. Nung araw kasi ang uso sa gera, papaligiran mo isang lugar, walang makakalabas doon, walang makakapasok hanggang maubos ang pagkain nila, hanggang magkagutom-gutom sila at manghina sila. Tsaka mo ngayon sila papasukin. Ganun na nangyari sa Samaria after 3 years. Sila ay nalupig ng Assyria. Samaria or Israel fell after 3 years of lockdown. 2 Kings 20, verse 1. So may sakit ang hari. Dinalaw siya ng propetang si Isaias at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Pambihira naman napakadiretso pagbalitan itong propetang ito. Walang kapreno-preno, wala malang ka-icing-icing yung cake niya. Sinabi niya yun. So this was a sadder news. The sad news was the king was ill. The sadder news was the prophet comes to tell him,
Hindi na siya gagaling. Mamamatay na daw siya at kailangan ayusin niya yung transition, yung kingdom, para maayos ang iiwan niya na kaharian. So, kailangan siyempre pagka ganun, a good, dependable successor. But the point is, napakasaklap ng balita. 2 Kings 20:2-3. Humarap si Haring Ezekiel sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. So Hezekiah's answer to the message? Prayer. Mataimtim, heartfelt prayer. We should take note that it was not a prayer of repentance, but a prayer of appeal based on merits. Hindi sabing patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko kaya ako nagkaganito, kasalanan ko kaya nangyari sa paligid ng mga nangyayari. Sabi niya, hindi po ba naging napakatapat ko naman, napakabuti ko, sumunod ako sa inyong mga utos, ginawa ko ang dapat. So please naman, huwag niyo naman pong hayaan na matuloy itong nakaambang kamatayan na ito. It was a prayer appealing to God based on merits. At meron naman talaga siyang merits na inungkat. Ano ang magiging reaksyon ng Diyos sa prayer na ito? Nakipagkwentahan sa kanya si Hezekiah. Kwentas claras. Siyempre, hindi perfect si Hezekiah. May mga kulang siya, may mga pagkakamali, pagkakasala. Pero ang batting average niya, overall grade niya, mataas. Kaya yun ang kanyang inappeal. Di po ba mataas naman ang grade ko? So baka naman pwedeng pag-usapan natin ito. 2 Kings 24:5. Hindi pa nakalalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. So nakita natin na papaalis na yung propeta matapos niyang i-deliver yung mapait at masaklap na balita. Pero hindi pa siya nakalalayo. Nandun pa siya sa loob ng palasyo. Nandun pa lang siya sa gitna ng bulwagang kanyang tinatawid. Sinabi na ni Yahweh, bumalik ka, balik. Sige na, nag-pray. Pinakinggan ko na ang prayer. Sabihin mo, papagalingin. So, sabi niya, after 3 days, makakapasok na siya sa templo. So, the quarantine was lifted. Hindi siya nakakapasok sa templo. Nandun lang siya sa kanyang kwarto. Pero ngayon, lalabas na siya, sasamba. Ipapakita sa lahat na siya galing na at magpupuri sa Diyos. So, you see, mga quarantine na yan, natatapos siya. Sa kanya nga, sabi, after 3 days, lifted na yan, galing ka na, pwede ka nang lumabas. God hears and listens. So, ang napakahalagang gawin natin, pray. But remember, the prayer of this king was private and quiet. Kahit siya king, kahit siya monarch, hindi naman siya nagpatawag ng isang malaking prayer rally. Siya ay nanalangin ng buong taimtim, tahimik, tulad ng panalangin na itinuturo ni Jesus. Humarap siya sa dingding para wala siyang ibang kaharap, nakaka-focus siya. At hindi natin alam kung yung direksyon ng dingding na yon ay nakaharap sa templo. Kasi pa mga ancient people dyan sa Judah, pag nagpe-pray sila, nakaharap sila sa templo. Kung saan mang direksyon, nandun yung templo na yun, kung sila ay nasa malayong lugar. But the lesson is pray. Mabuting manalangin. Tamang manalangin. But this king prayed privately and quietly. And what did we see here? That God is moved by sincere tears. God is moved. So, appeal to God. Ano man yung kabigatan ng iyong loob, ano man ang iyong dinaramdam, ano man yung hinahangad, inaasam, gustong makamit, ipanalangin. At talaga naman kung katulad ka ni Haring Hezekiah, hindi naman masama na makipagkasundo sa Diyos at ungkatin, hindi naman yung nalilimutan niya, pero para maalala mo, at para yun ang gawing basis mo sa paglapit sa Diyos, edi
ungkatin mo rin ang mga magaganda mong ginagawa, ang pagsunod mo sa Kanya, ang iyong kabaitan. Hindi naman yun pagsumbat sa Diyos eh. Hindi rin yun pagyayabang. Fact lang. Totoo lang. Kaya mahalaga sa buhay, marami tayong ginagawang tama, marami tayong ginagawang mabuti para pag dumadating ang ganito mga kagipitan at gusto mong manalangin, a prayer of appeal based on merits, meron ka man lang maungkat kahit konti. Bagamat sabi naman sa Bible, our best deeds are just like filthy rags compared to the glory of God. But nevertheless, on human terms and in human level, yung best natin, good din yun. So magtanim tayo ng maraming magagandang gawa, maraming pagsunod sa Diyos, maraming obedience, para pag dumarating yung panahon na kailangan nating medyo makipagkwentahan, although wala naman tayong karapatang magkwenta, at ang konti-konti naman na mailalabas nating points, pero pinakinggan pa rin yun ng Diyos. Ina-appreciate ng Diyos sa mga ginagawa nating tama, ang mga ginagawa nating mabuti, kahit compared sa kanyang kadakilaan ay napakaliit nun. Pero dahil mahal niya tayo, parang isang magulang na maliliit na accomplishments ng anak, isine-celebrate na, minamalaki na. So, magtanim tayo ng mabuti. Damihan natin ang pagsunod, gawin natin ang tama, at nang sa ganon, meron man lang tayong panghawakan pag gusto natin mag-appeal. Although, technically, wala naman tayong karapatang mag-appeal, but God is so gracious. Tulad yan, pinakinggan niya ang prayer ni King Hezekiah. And very importantly, ang linaw ng statement mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Prophet pa ang nagsabi, nagsadya sa palasyo. But what do we see here? God reverses the pronouncement. Ganon ang Diyos. Reason with God. Kahit we cannot outwit and outsmart God, but from our human level, reason with God. God is open to discussion. Our relationship with God is negotiable. Nakikita natin sa napakaraming magagandang example. Isaiah 1:18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." At sabi ng New International Version, let us settle the matter. God speaking to His people. So be open and ready to backtrack. Tayo man, when reason appeals. God na nga ito, prophet na nga yung pinagsabi, pero binaligtad pa rin. Tayo man, kahit may nasabi na tayo, may nabitawan tayong salita, maybe out of anger, maybe out of indignation, out of pride, out of whatever. Pero be willing to backtrack. Willing tayo dapat na makinig sa appeal ng iba, kahit na nag-pronounce tayo ng judgment sa kanila, ng parusa, o ng kung ano man, mas buksan natin ang puso natin na baguhin yung sinabi natin, baguhin ang ating isip to accommodate the request, to accommodate the needs of others. Yan ang example na nakikita natin na Diyos mismo ang nagbigay ng halimbawang yan. Sa pagpapatuloy ng kwento, 2 Kings 20 verse 6, "Mabubuhay ka pa ng 15 taon, sabi ni Yahweh kay King Hezekiah. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." So, may mga bonuses pa. Hindi lang sa hindi ka mamatay agad, 15 years pa ang extension ng iyong buhay dahil sa prayer mo na tinanggap naman ng Diyos. At ang pangako pa ng Diyos, salvation for the king and for the whole city of Jerusalem from Assyria. We should note here that God said, "I will do it for my glory." So this is for God's honor and glory and for God's promise to David. Kaya mahalaga sa buhay natin, we always honor God because God also values His own honor. Kaya i-honor natin siya, at when we do that, we are on the same side of the fence. Place great importance to honoring God in thought, in action, and in character. Very important na sa pamumuhay natin, pananalita, pag-iisip, inuuna natin maparangalan ng Diyos. At pag ginagawa natin yon, nalulugod sa atin ang Diyos. Gaano naman kahirap sa Diyos sa pagpalain tayo, nadinggin ang ating mga dasal, kung siya naman ay nalulugod sa atin. So, ganyan
ang mga leksyon na pwede nating mapulot mula sa kwentong ito. Sa pagpapatuloy, 2 Kings 20, 7-8. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila yon at siya'y gumaling. Yun lang pala ang katapat ng life-threatening situation na ito. Bukol, baka pigsa, ano man yon. Ang sagot, crushed figs. Mga dinikdik na bunga ng kahoy at itatapal sa bukol. So the prophet's RX or prescription, herbal extracts, maaaring essential oils ang lumalabas sa mga katas na ito. Natural medicine. So the prophet's RX, science. Hindi naman sinabi ng prophet, manalangin ka, magdasal ka, humingi ka ng kung ano-anong himala, bla bla bla. Although hindi naman masamang gawin yun kung gusto natin. Pero sa kwento, hindi yun ang ipinayo. Dahil hindi naman spiritual ang problema. So apparently, the problem was an infection. And science can cure it because it is caused by natural law, by cause and effects. Bakit natin yan naiisip? Dahil wala namang binanggit na kasalanan ni Hezekiah eh. Wala namang binanggit na spiritual cause ang dahilan ng sakit. Kaya ang RX, ang prescription, ay physical gamot. Hindi spiritual gamot, hindi repentance, kasi hindi naman sin yung dahilan ng kanyang sakit. Hindi naman pwedeng tuwing may sakit na lang, tuwing may nangyayari, repentance ang iyong prescription. Alamin mo muna kung kasalanan nga ba ang dahilan nito. At sa bansang Israel, sa kanilang kasaysayan, marami silang mga naranasan na hirap, naranasan ng mga suliranin, na ang prescription ay repentance, kasi alam nila na meron silang nagawang sin. Kasi when you have to repent, you know what the sin was, or what the sin is. Ngayon, kung nanguhula ka lang kung ano yung sin na yun, tapos bigla ka nila magre-repent, baka kung sino-sino mapagbintangan mo na may kasalanan, kung ano-anong kasalanan ang maimbento mong pagbuntunan ng sisi. When Israel calls for national repentance, they know exactly what their sins are. And they know exactly what laws or covenant with Yahweh they were breaking, so they could easily resort to repentance. Pero sa mga bayan-bayan, sa mga nasyon-nasyon na hindi naman sila direct kausap ni Yahweh at wala naman sila mga ganyang mga covenant, paano mo malalaman na repentance ang solusyon sa problema ng bayan o ng mundo? So alamin. Pwedeng alamin mo, baka naman nga repentance dapat, pero hindi agad-agad automatically, doon ka tatalon. Pag-isipan mo muna, may kasalanan ba ako? Tulad naman ni Hezekiah, wala naman siya maisip. Sinabi pa nga niya yung mga magaganda niyang mga nagawa. So pinakinggan siya ng Diyos. Pag may mabigat na hamon, it is always good to pray. You can never go wrong praying. But the manner of your prayer, the object of blame, pwede ka magkamali dun. And that is the very, very tricky part pagka may mga repentance, corporate repentance, community repentance, national, global repentance. Yung nagmamanage ng repentance activity na yon, sino ang i-assign niya na may kasalanan? Anong kasalanan ang sisisihin niya? Lalo ngayon sa mga panahon natin ngayon, hindi katulad ng Israel noon, meron silang context, meron talaga silang usapan with Yahweh. Alam nila, pag nasira nila yon, nagkakaroon ng mga masamang nangyayari sa kanila, so alam nila kung ano ipagre-repent. Yes, it is good to repent. Let me be repetitious. Kung talagang alam mo kung ano yung kasalanan. Pero yung i-invento ka ng kasalanan, magse-self-flagellate ka, magpe-penitensya ka, hahampasin mo ang sarili mo sa kasalanan ni hindi mo alam kung ano, kung sino ang gumawa. At saka meron naman nagpe-pray, magre-repent siya for the whole human race, for a whole community, for a whole country. Sino naman ang nag-assign sa kanya ng ganong karapatan na mag-repent for everybody? Alam natin, nung araw sa Israel, nangyayari yun because nag-assign ang Diyos sa mga propeta, pero assign ka ba ngayon? Once again, hindi yan masamang gawin, pero pwede magkaroon ng masamang bunga pag mali ang pinagbintangan mong tao na may kasalanan o grupo ng mga tao, o kaya ay mali yung tinutukoy mong kasalanan dahil hindi pala yun. But back to the story of this wonderful deliverance from sickness. Suriin. Pag spiritual ang issue, it is good to reflect and repent if warranted. But let us appreciate the fact that what healed Hezekiah
was plain prayer of appeal and science. It was not a prayer of repentance, and it was not some superstitious ritual. Science. Alam ng prophet kung ano yung sakit at alam niya kung ano yung gamot, kaya niya ipinayo. Do not always make an automatic fallback on issues of sin and repentance, of God's anger and punishment pag kami nangyayaring mahirap o masakit. It is not always the reason why things happen. Kung minsan we become unfair to God and paint God na magkagalitin, malupit, mapagiganti, na hindi naman pala yun ang dahilan kaya merong mga nangyayari. Meron palang science. Kung merong infection, edi merong nangi-infect. So, gusto mong mawala yung infection, gamutin mo yung cause. Kontrahin mo with medicine, with natural medication, with therapy, with whatever it takes. Kung ang sakit ay galing sa nature ka rin kukuha ng gamot. So, consider science. Consider cause and effect. Tulad ng sa present global challenge na kinakaharap ng marami ngayon, study scientific causes and effects of infection. Find the cause, and then you can find the cure. Tulad ng sabi ni Paul kay Timothy, do not drink only water, but drink wine. That is science. Hindi niya sinabi, uy, laging sira ang tiyan mo, mag-repent ka. Uy, laging sira ang tiyan mo, may sakit ka, confess ka ng kasalanan mo dyan. Kasi alam ni Paul, ang dahilan was physical, so ang kanyang prescription was physical. So pray that God's prophet, at this point, we like to look at that as science, will give the healing prescription soon. Now, sana. Now na. Naniniwala tayo that science is God's prophet. Alam mga trabaho ng mga prophet noong araw, ina-explain nila sa tao yung isip ng Diyos. Eh hindi ba? It is science now that explains to us how God works. When you discover how nature works, it doesn't mean na walang creator. Lalo mong napuprove na may creator. Kaya yung science ang talagang last prophet, final prophet that will point the creator into our minds and will point us to the creator. Sino ba talaga ang magtuturo sa creator? Magpapatunay na may creator ang creation? Eh di science, as science unravels and as science studies and gets to know how nature works. To get to know how nature works does not discount the creator. All the more that the creator is glorified through the work of science. So itong problema ngayon ng mundo, may science yan. Tumulong tayo. Help the prophet, help science, give prescriptions. Dispense natural and scientific ministrations to the sick. To do the prophet healer's work. Let us help the prophet, the science. Do not get in the way. Cooperate with the prophet. Nung sinabi ng prophet sa king, okay, kailangan pahiran ng iyong bukol, kailangan tapalan, hindi naman nagreklamo yung king, ay, ayoko ng tapal, ayoko ng amoy niyan, ay, ayoko ng texture niyan, ay, naku, wag na, o, iba na lang, wala na bang iba? No, nag-cooperate yung king, nagpatapal. At nung sinabi ng prophet sa mga katulong, kumuha kayo ng mga igos, dikdikin nyo at itapal nyo dyan, hindi na sabi, ay, busy po kami, may iba kaming ginagawa. O kaya, ay, iba na lang ang itapal natin. Sumunod sila, nag-cooperate sila. So ngayon, mag-cooperate tayo sa sinasabi ng mga doktor, sa sinasabi ng mga scientists, sa sinasabi ng gobyerno, magkaroon tayo ng kaayusan para maging mas madali, maluwag ang delivery of healing, of food, of comfort sa mga kapwa natin. Avoid being or making another patient. Nakita nyo, isa lang yung pasyente, nitong si Hari, siya ang pasyente. Pero hindi na siya naghawa ng bukol niya kung kani-kanino. Kaya dapat yan, i-observe natin ngayon. Yung sinasabi laging physical distancing. Yung sinasabing mag-mask. Yung sinasabing umiwas na makapagtalsik ng mga laway natin kung kani-kanino o matalsikan tayo. I-observe natin yan. Huwag tayong sensitive na pag kami lumalayo. Ay, nagtatampo ka pa, nandidiri yata siya sa akin. Eh, malay mo siya yung may sakit, kaya siya lumalayo, parang huwag kanya maihawa. So, huwag ka masyadong magdrama.
Kahit sa loob ng bahay, kahit sa lockdown houses, kung pwedeng hindi tayo laging dikit-dikit, hindi tayo laging nagkakatalsikan din ng laway, kasi hindi naman natin alam, baka, wag naman, di ba? God forbid, na merong infection ng isa dyan, magkahawa-hawa pa. Kaya sumunod tayo sa science. Sabi ng prophet, magdikdik ng figs, gamutin yan. Yun ang gawin natin. The servants were told to make a cake of crushed figs. They obeyed and ministered to Hezekiah's boil. Let us do our part. Obey the prophet healer. Minister to our kapwa-taos boil. Pagalingin natin, linisan, tapalan ang mga bukol-bukol ng ating kapwa. Minister to our kapwa-taos physical health. But very importantly also, sa ganito mga panahon, stretched, stress, maraming mga discomfort, maraming mga displacements, maraming kailangan gawin. Minister to our kapwa-taos mental health. Malaki ang strain sa isip ng tao. Marami siyang inaalala, marami siyang takot, marami siyang pangamba, merong init, merong lungkot, kung ano-ano pa. So, huwag na tayong magdagdag sa pagpapahirap sa isip ng kapwa. Huwag na tayong lagi na mag-share ng news. Kahit pa nga news yan, kahit totoo, pero nakakalungkot lang ang effect, huwag nang i-share. Hindi mo na kailangan bantayan kung ilan ang may sakit ngayong araw na to, tapos text ka ng text, sabi ka ng sabi sa mga tao, forward ka ng forward, share ka ng share. Ang mahalaga lang naman, malaman natin yung general trend that's useful in our daily life. Paano natin maiiwasan ang sakit, paano natin mabe-benefit ang sarili natin at ang ating kasambahay, kapwa-tao, kung paano tayo makakatulong sa hari, sa gobyerno, sa mga scientists, prophets, para makapaglunas sa mga tao. Pero aside from that, hindi na natin kailangan alamin lahat ng mga details. At hindi natin kailangan tampakan ng ganyang mga alalahanin ng ating kapwa. Dahil hindi naman makakatulong. So, kung yung bukol na yun ay physical, gamutin. Kung yung bukol na yun ay mental, gamutin din. At lalong-lalo naman, minister to our kapwa-taos emotional health. Marami na ng dahilan para hindi maging masaya o mahirap sumaya. So, huwag na nating dagdagan ng lungkot. Kung tayo magkakasama sa lockdown house, maging cheerful tayo. Kung ano man ang kinakain natin, huwag na magreklamo. Dahil kahit magreklamo ka naman, wala ka naman ibang makain. Kainin mo yung bintana. Gusto mo? Kainin mo yung pinto. Pero kung may pagkain, salamat. May pagkain, ipagpasalamat at ipagdiwang. Tulungan naman natin ang isa't isa na maging cheerful. Hindi yung nakita lang yung mukha mo, kakain ko, ito sabi ng mukha mo, isang linggong pag-iibig sa sardinas. Nakakapagpalungkot ka ng kapwa. Minister to each other's emotions. Kailangan nating palakasin ang isa't isa sa ganito mga panahon. Hindi daganan mo pa, palungkotin mo pa, bigyan mo pa ng problema. At dahil sa inyong pagkikita araw-araw, dahil sa inyong tahanan, huwag na kayong mag-ungkata ng mga naging problema nyo ng araw. Patawaran na lang. Huwag na tayong umimbento ng additional gulo or lungkot. Parang hindi pa sapat yung mga hinaharap natin ngayon. Let us be creative in making each other happier. Yung expression mo malang ng mukha, yung cheerfulness mo. May tubig naman, salamat, maligo, maging ang maayos ang mukha, magsuklay, magbihis na maganda, kahit na sa bahay lang. Hindi mo kakambasahan, nakaka-depress. Magpasaya tayo. Importante yung to minister not only to the physical, but also to the mental, the emotional, and the spiritual well-being of one another. And pray for parallels sa kwentong binasa natin. Remember, kwento nila yan, hindi natin ito kwento today. May context yan, may tunay na kahulugan, nakikibasa lang tayo. Pero ipag-pray natin na magkaroon ng mga parallels sa buhay natin yung naganap noon. Tulad ng, let's pray, and let's pray that God will answer our prayer. Tulad ng sagot niya sa prayer ni Hezekiah. Let's pray for the prophet healer's RX or prescription. Mga kapatid, kung gusto nyong mag-pray, mahilig kayong mag-pray, tama na muna ang kape-pray ng mga
pagdidiin sa sarili, pagdidiin sa kasalanan ng mundo at kapwa. Ipag-pray natin ang ating mga scientists, ang ating mga prophet scientists, yung mga magre-reveal sa atin at pagre-reveal ng Diyos ng kanyang kalwalatian. Ipag-pray natin na madiskubre na nila ang secret ng nature, ang secret para makakuha na sila ng tamang timpla para gamutin ang sakit. Yung sinabi ni Prophet Isaiah na magdikdik kayo ng mga egos, ipag-pray natin na ma-reveal na yan sa mga scientists, magawa na nila, makapag-manufacture na sila, may dikdik na nila yan at maitapal na nila sa bukol ng mundo para tayo'y maggalingan physically, spiritually, emotionally, mentally. Let us pray for parallels, for the people to obey the prophet and to help minister to the sick. Ipagpray natin na magbagong loob ang maraming tao, maging cooperative, maging disciplined, para masabay-sabay na nating malutas ang suliranin. At sabay-sabay natin mapagsalu-saluhan yung mga limited resources. Na huwag nang tayong magpalaki ng gulo, na tayong umimbento ng ibang issue, huwag na nating samantalahin ang mga kaguluhan at pagkalito ng marami para magdagdag pa tayo ng mga stress sa ating lipunan. Ipagpray natin ang parallel that God's pleasure to heal and even give wonderful bonuses will be ours as well. Pinagaling si Hezekiah, binigyan pa ng maraming bonus. Ipagpray natin ganon din ang mangyari sa ating lahat. Let us minister to one another. Let us be scientific. Let us be hygienic. Let us be godly and orderly. And let us minister to one another's emotional well-being. God bless us all.